I never see the lights out. They get me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. I got the overdose. I'm feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you, these habits are killing me. I wish I could fall asleep. The problem is you. Oh, I got the overdose. Oh, you are my overdose. Alright guys, tayo na babalik dito sa Kawasaki Crib Tagum dahil dumating na nga yung kanilang Kawasaki Ninja 500 Special Edition. So this one guys is yung 2024 model kasi ito yung pinakabagong labas pagdating sa Ninja series ni Kawasaki. So in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features at syempre yung updated price. So without further ado, let's start this video. So ngayon guys, iuupuan natin si Kawasaki Ninja 500 Special Edition. So, ito yung height reference natin, no? So, meron akong height guys na 5'5" and abot-abot natin tong 500 SE. So, if ever meron kayong height at least mga 5 flat, kaya nyo pa rin tong abutin. Yun nga lang, naka-tiptoe kayo dito. And pagdating sa riding position niya guys, so sinasabi ni Kawasaki na meron siyang relax riding position which is, ayan, relax nga siya, pero syempre mas gusto natin, no, na if ever meron silang pag-test ride na Ninja 500, gusto ko rin matry kung ano ba yung ano natin sa kanyang riding position. Pero hindi siya masyadong lean unlike doon kay Ninja 400. Etong kay SE is tama lang, no? Para ka ring semi-upright, semi-lean yung position mo dito, kaya pala sinasabi niyang relax. At the same time, pagdating sa kanyang treeless frame, ayan, lightweight lang. So, lightweight lang din yung timbang nitong si Ninja 500. So, sa mga lady rider dyan na naghahanap ng big bike na lightweight, highly recommend this one. Kasi, ayan, madali naman siyang maneuver. At nafe-feel ko na magaan talaga siya. No? Ayan, guys. Yung kanyang seat height. Ilalagay ko na lang sa screen yung kanyang seat height para meron kayong reference. Tapos, yung ating height. So, eto nga guys, yung kalalabas nga lang doon na Kawasaki Ninja 500. So, kakaiba to sa ating paningin ngayon dahil nga never pa sila naglabas ng 500. This Kawasaki Ninja 500 Special Edition is powered by 451cc 4-stroke parallel twin liquid-cooled fuel-injected engine. At ito guys ay may lakas na 51.3 horsepower at 10,000 RPM and max torque of 42.6 Nm at 7,500 RPM. Ito rin guys ay merong 6-speed return transmission. At pagdating sa timbang niya guys, no, magaan lang po ito dahil meron siyang timbang lamang na 172 kilograms. Pagdating naman sa kanyang fuel tank, hindi ka na rin mabibitin sa long ride dahil meron siyang malaking fuel tank capacity na 14 liters. Ayan. So, pagdating naman pala sa mga features niya guys, no, ito ay equipped ng anti-lock braking system, assist and slipper clutch. So, smooth na lang po yung pagda-downshifting ninyo dito sa sports bike na to dahil equipped na siya ng ganong feature. Tapos, equipped din siya ng eco indicator at smartphone connectivity. So, meaning, pwede nyo pong i-connect yung phone niyo dito sa kanyang panel. So, ayan guys, dito sa front, yung nagustuhan ko talaga guys is yung
bagong looks niya, no? Kumpara doon kay Ninja 400, kakaiba na din yung looks nitong si Kawasaki Ninja 500. Pagdating dito, sharp naman yung kanyang headlight. Madi-differentiate mo talaga yung pagkakaiba ng looks nila. Tapos medyo mas pinalapad yung kanyang smoke wind visor. Ayan, medyo malapad siya. Tapos pagdating dito, hindi siya yung katulad kay Ninja 400 na clear. Yung kanya may pagka-smoke yung kulay niya. Meron siyang color combination na matte black, gray. Tapos dito is parang may metallic paint na gray siya or parang dark silver. And dito syempre yung kulay na lime green, no? Tapos dito, iba din yung texture dito guys na matte black. And kung mapapansin nyo, meron din siyang mga angulo dito sa kanyang decals. Actually, decals to, maging itong sa Ninja. Ito yung gray na color ng kanyang fairings guys. And for me, bet ko yung kulay niya. Alam niyo naman tayo, basta gray, favorite color natin yan. And pagdating dito, extended yung kulay niya na pagka-gray dito sa may bandang side ng kanyang tail. So, ito yung displacement niya which is 500. No? So, sa headlight guys, ayan, LED. Ganda ng itsura niya ngayon, no? LED. Tapos, turn signal is naka-LED. So, kung mapapansin nyo din guys, pagdating dito, ganda din ang angle niya dito, no? Yung pagkaka-sharp niya dito, maganda dito sa may side. So, pagdating sa suspension niya guys, equip pa rin siya ng telescopic suspension sa front with large diameter 310mm brake or disc brake, no? And equipped siya ng ABS, stands for anti-lock braking system. So dual path piston brake caliper siya na Nissin yung brand. At sa tire naman, Dunlop pa rin na merong tire size sa front guys na 110, may 70/17 tubeless tire. So, yan guys, kung mapapansin nyo, meron siyang lining dito na lime green. So, proportion talaga yung kulay ng kanyang mags sa kulay ng kanyang body. Pagdating naman sa radiator niya guys, kung mapapansin nyo, kumpara sa ibang mga Kawasaki Ninja, no, siya may cover na yung kanyang radiator dito. So, for me, goods na goods yan para hindi ka bumili ng aftermarket na cover pang protekta sa radiator nyo. Kasi pag wala yung cover guys, tapos idadaan nyo yun sa off-road, may tendency na tatama yung mga bato-bato dyan, mayuyupi yung radiator na yan. Tapos, dito sa baba, syempre makikita nyo yung kanyang inline 2-cylinder dito. Ayan. So, visible naman. Kita nyo naman. Tapos, dito sa side, equip na din siya ng slider, guys. So, yung gamit nito, if ever lamang, matumba tong si Kawasaki Ninja 500, hindi magdadirect yung impact sa kanyang body fairings. Sa side, ito yung side view niya. Looks. So, sa dashboard, of course, equip siya ng fully digital TFT panel. Equip na siya ng keyless system or KEPAS, Kawasaki Intelligent Proximity Activation Start System. So, si Kawasaki Ninja 400, walang ganito. Pero si Kawasaki Ninja 500 SE is naka-keyless or KEPAS na. And for me, goods na goods yan. Modern na yung kanyang ignition, no? Naka-remote activation na siya. So, ayan guys, pagdating naman sa button switches, nandito yung kanyang kill switch off, activated, electric start. Dito sa left side, high beam, ayan, low beam, turn signal switch, ayan, horn, at saka yung hazard, ayan, light or lamp. Tapos may pass light siya dito guys. Pagdating sa lever, kung mapapansin nyo, hindi siya adjustable. Typically, lever lang siya guys. Ayan. Side mirror, pwede mo itong i-fold kung ipapark nyo na. Yan, foldable tong side mirror niya guys. Ito yung fuel tank niya. Kung mapapansin nyo, meron na siyang tank pad. So, yung gamit nito guys, para hindi daling magasgasan yung tangke nito, motor na to. So, meron dito at, ayan, meron din dito. Tapos, kumpara doon kay Ninja 400 guys, no? Meron na siyang USB charging port. Nawala yung Ninja 400. And Type-C siya. So, for me, goods na goods yan. So, if ever naglo-long ride ka, kasi nga, ito yung motor na gusto mong dalhin, hindi ka naman problema na kung saan ka mag-charge pag malobat yung phone mo. So, if I were you, bili ka na lang ng phone holder. Para habang nagra-rides ka, ayan, nag-charge yung phone ninyo. Plus points para sa akin yan. And dito, ito yung kanyang seat. Split seat type. So, syempre, sports bike na siya. So, hindi ka makakaasan generous yung kanyang seat cushion. Maging dito sa UBR. No? So, dito, ulit tayo dito guys. Ito yung tambucho niya. So, may heat guard na yan. Para hindi madali mapaso yung angkas or ikaw. Tapos, ito yung brake pedal, foot peg ng driver.
at foot peg ng angkas. Ayan. Dito sa tail, of course, nandito pa rin yung kanyang sharp tail light na naka-LED. Turn signal is naka-LED. May ilaw pa rin siya ng plaka dito, guys. Naka-reflectorize pa rin for added visibility during our night ride. And of course, ginamitan pa rin siya ng single disc. Ito ay merong tire size, guys, na 150 by 60 by 17 tubeless. So kung mapako, hindi siya basta-basta magpa-flat. And Dunlop pa rin yung brand sa tire. Dito naman tayo sa likod. Ganun pa rin naman. Kagaya kay Ninja, equip pa rin ng tire hugger para sa putik-putik, hindi basta-basta saan tatalsik. Pagdating sa swing arm, guys, plastic pa rin, no? Tapos ito yung foot peg na angkas, foot peg ng driver, cambia niya, and yung kanyang side stand. Wala po siyang center stand, no? And dito sa kabilang side, ito yung looks niya. Ayan. Nice. So ito yung bagong face ni Ninja, di ba? Unique. So aside nga pala dun sa mga feature na nabanggit ko, guys, itong motor na to is, kagaya na sinabi ko kanina, lightweight na nga siya, guys, dahil yung kanyang trellis frame is similar doon kay Ninja H2. Kaya kanina, nung pag-upo ko dito, ayan, hindi ako masyado nabigatan. So, yan, carry lang. So, if ever may height kayo like 5'2", lady rider kayo, hindi na kayo mahihirapan sa pagmamaneuver dito sa motor na to. Tapos, ang kinaganda pa dito, guys, ito ay merong relax sporty riding position. So, kung galing kayo, guys, sa Ninja 400 at gusto nyo namang mag-upgrade ng Ninja 500, maganda tong upgrade na to para sa inyo. Lalong-lalo na kung gusto nyo ng lightweight na sports bike pero maangas sa forma, maangas sa looks at siksig pagdating sa features. So, ngayon naman, guys, pag-usapan naman natin yung presyo niya kung magkano ba siya this year, 2024. So, if ever interested kayo dito kay Kawasaki Ninja 500 Special Edition, guys, ito ngayon ay nagkakahalaga ng 379,600 if bibili nyo ng spot cash. Pero kung gusto nyo yung installment, down payment is 151,840 at monthly sa 3 years na 11,863. Pero kung gusto nyo na ibang bracket, guys, meron siyang 12 months up to 36 months. So makikita nyo naman dyan kung magkano yung monthly. At itong motor na to or sports bike na to is available lamang sa may Kawasaki Crib Tagum, Kanokotan, Tagum City. So for more inquiries, guys, please i-PM nyo na lang ako para masagot ko yung mga questions ninyo. So kung if ever meron kayong gustong motor na ipa-feature, ayan, i-comment nyo na lang sa baba para ma-address natin. So, natapos na nga natin ikutan si Kawasaki Ninja 500 SE. Ano yung masasabi nyo sa big bike na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong 2024? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun, guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!